Ako si Sinang, anak ni Kapitan Basilio at kaibigan ni Maria Clara. Noong bata pa kami ni Maria Clara, ang mundo namin ay puno ng halakhak, dasal at mga bulaklak na pinipitas namin sa hardin ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara, siya ang pinakamasayang dalaga sa aming lahat. Maganda, mabait at puno ng pangarap. Lahat kami ay humahanga sa kanya at lalo na nang dumating si Ibarra mula sa Europa. Ang kanilang pag-ibig ay parang kwento mula sa mga dasal ng pari, banal, tapat at busilak. Ngunit sa San Diego, kahit ang mga banal ay may lihim at kahit ang mga dasal ay may halong takot. Naging mainit ang mga usapan nang bumalik si Ibarra. Maraming nainggit, maraming natakot, sapagkat dala niya ang mga ideyang hindi kayang tanggapin ng mga pari at makapangyarihan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Nakita ko kung paano nagdilim ang mga mata ni Padre Damaso tuwing binabanggit ang pangalan ni Ibarra. At nang sumabog ang tinig ng simbahan sa galit nang akusahan si Ibarra bilang isang masamang anak ng bayan, ako mismo ang nakakita kung paano naglaho ang liwanag sa mukha ni Maria Clara. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Umiyak siya, nanginginig, hawak ang sulat ni Ibarra at paulit-ulit na binubulong ang pangalan niya na parang dasal na walang tugon. Sinang, sabi niya sa akin, ang puso ko ay pag-aari ng taong itinuring nilang kaaway ng Diyos. Wala akong nasabi, sapagkat paano mo nga naman aaliwin ang isang pusong pinagbawalan magmahal? Mula noon, bihira ko na siyang makita. Lagi siyang tahimik, laging nakatingin sa malayo. Hanggang isang araw na pag-alaman kong pumasok siya sa kumbento. Sabi nila, doon raw niya matatagpuan ang kapayapaan. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Ang kumbento ay hindi para sa mga pusong umiibig. Ito ay kulungan para sa mga pusong ipinagkait ang kalayaan. Naalala ko ang huling gabi naming magkasama ni Maria Clara. Hawak niya ang rosaryo, nakatingin sa langit at mahina niyang sinabi, kung sakaling makalimutan nila ako, Sinang, huwag mong kalimutan na minahal ko si Ibarra ng buong puso. Mula noon, araw-araw kong dinadala sa isip ko ang tinig na iyon. Sa tuwing tutunog ang kampana ng simbahan, naririnig ko ang hikbi ng kaibigan kong itinuring nilang banal. Ngunit isa pa lang bilanggo ng kapalaran. Ngayon, nakikita kong nagbago na ang San Diego. Mas maingay, mas masigla, ngunit pareho pa rin ang takot ng mga tao. Maraming nagdarasal, ngunit kakaunti ang nakauunawa. Maraming sumusunod, ngunit iilan lang ang nagmamahal ng totoo. Ako si Sinang. Nakita ko ang pag-ibig na ipinagbawal, ang dangal na ginawang dahilan ng pagkakulong, at ang pananampalatayang ginamit upang patahimikin ang puso. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat, pero isa lang ang natutunan ko. Ang katahimikan ay kasalanan kung alam mong may tinig na dapat marinig. Kaya't ngayon, sa ngalan ni Maria Clara, ng lahat ng babaeng ipinagkait ang kalayaan at tinuruang tumahimik, ako ang magiging tinig nila. Sapagkat hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ikubli sa dasal. At hindi lahat ng babae ay dapat manahimik sa ngalan ng dangal. Ako si Sinang, isang saksi, isang kaibigan at isang babae. At sa gitna ng katahimikan ng aking bayan, ako ang magiging tinig ni Maria Clara. Sapagkat sa bawat babaeng umiiyak sa dilim,
May sinang na nagtataglay ng apoy sa puso, handang magsalita kahit bawal.